Sa panahon ngayon na marami ang naaakit sa online gambling dahil sa maling paniniwala na ito ay isang madaling paraan upang yumaman o mabilis na makamit ang tagumpay, ipinapakita ito bilang isang masayang libangan na walang panganib lalo na sa mga patalastas at social media. Ngunit sa likod ng makintab na imahe nito ay ang katotohanang maraming nalululong, nalulugi at naapektuhan ng kanilang mental at emotional health. Ang maling pananaw na ito ay nagbubunga ng mas malalimang problema na kadalasang hindi agad napapansin. Sa talakayan natin ngayong araw, ating sisiyasatin ang mga maling perception patungkol sa online gambling at ang totoong epekto nito sa individual at sa buong lipunan. Ito po si Heidi Bernardo Sampang at ito ang Pagsusuri. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri. Narito naman ang mga kaugnay na balita hinggil sa pagkahumaling ng mga Pilipino sa pagsusugal sa ulat ni Dan Gonzaga. Balita Segment. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Tinanggal na ng Meta ang Facebook page ng hindi bababa sa 20 influencers na sangkot sa promosyon ng illegal online gambling. Ayon sa digital advocate na si Ronald Gustilo ng Digital Pinoys, resulta ito ng kanilang joint request kasama ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Sa naturang inisyatiba, kabilang sa tinanggal na page o Facebook page na pagmamayari ng ilang mga influencers na katulad nila Boy Tapang, Sansha Laparan, Kuya Lex TV at Mark Anthony Fernandez. Ayon pa kay Gustilo, bahagi pa lamang ito ng mas malawak na crackdown laban sa online gambling o online sugal. Dagdag pa niya, may ilang influencers na hindi siniseryoso ang babala at ngayoy humaharap na sa kaukulang parusa. Pinuri naman ang naturang inisyatiba ng CICC ayon kay Assistant Secretary Aboy Paraiso sa mabilis na aksyon para maprotektahan ang mga netizen laban sa epekto ng online gambling. Samantala, sa Senado, sinabi naman ni Senator Joel Villanueva na ito ay hakbang tungo sa total ban ng online gambling. Panukala ng senador na dapat mapasama sa kontrata ng influencers ang morality clause para maiwasan ang promosyon ng illegal online gambling. Nagbabala naman ng mga otoridad na patuloy ang pagtutok sa mga lumalabag at maaaring mas marami pang Facebook pages o iba pang social media accounts ang mabura dahil sa hindi pagsunod sa illegal online gambling provision. At para sa pagsusuri, ito po si Dan Gonzaga. Pagsusuri sa FEBC Radyo TV. Ikaw ay patuloy na nakasubaybay sa Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng FEBC Radio TV sa mahalagang isyong panlipunan. Psychological, sociological at maging cultural. Ganyan kalalim ang pinanggagalingan ng pagsusugal sa kamalayan ng maraming Pilipino. Kaya hindi rin nakapagtataka kung bakit pati mga kabataan ay nahuhumaling na rin dito. Umabot pa nga sa puntong may mga advocate na nagsusulong na dapat gawing mas mahirap ang pag-access sa mga gambling applications. Ngunit sapat nga ba ito upang maibsan ang pagkahumaling ng mga kabataan sa gambling addictions? Yan ang ating susuriin kasama sina Bishop Ruben Abante at psychologist Tofi De Jesus. Okay, welcome back po sa ating pagsusuri at ipinagpapatuloy po natin ang ating pinag-uusapan. Series po itong ginagawa natin tungkol sa mga hinaharap nating kabigatan sa ating lipunan, lalo na patungkol dito sa addiction, patungkol sa gambling. Ano po? Na nung araw syempre face-to-face yan. Ngayon hindi na digital na rin. Okay? And we have with us ang ating suki na psychologist, si Mr. Tofi De Jesus. Magandang araw si Tofi. Welcome back sa Pagsusuri. Thank you very much, Bishop. Salamat po sa pag-imbita. Okay. Yes, thank you. Now, balikan natin yung ating naunang pinag-usapan, Tofi, sapagkat base sa ating pag-uusap, napaka-friendly ng ating environment sa sugal. Na kahit ang mga bata
konting palito ng posporo lang, pinagsusugalan na. At nakita natin na ito'y naging malaganap na lalo na sa pagpasok ng digital age. Ano? At lalo na, nung araw palagay ko umakyat din ito ng panahon ng pandemya. No? Biglang na-expose ang mga tao na pwede silang may magawa, no? in the midst of their idleness. Can you confirm this, Tofi? Opo. Una sa lahat, ganito po yan eh. When you're unproductive and yet you have a goal, the problem is that paano mo kiko-close yung gap nang meron kang gusto pero wala kang ginagawa. So ang punto ngayon, first thing that you do is you look what is available. So kapag kunyari katulad yan, rampantly advertised, pinapakitang madali, enticing, malaki ang chance ang manalo, then people will go to it. People will flock to it. Sasabihin nila, ay piso-piso lang naman, hindi naman ako mahihirapan dyan. Magandang yan, pampalipas oras. So sa ganung pagkakataon, ang mangyayari lang po is that all the more na iisipin nila, ay ito na yung pag-asa na kailangan ko. Ito na yung chance na pwede akong makabawi. Ito na yung chance na pwede kong matulungan ng sarili ko. So from there, ang talagang mangyayari is that they will say, sige, subukan natin, why not? Diba? Baka makagawa tayo ng mabuti out of this. Baka maiahon natin yung sarili natin for that. Lalo pa naman, kahit sa ating mga matatanda nung araw, ang weteng, ganun na lang karampante, no? Makakita ka na lang na umiikot sa mga barangay at naglilista ng kung ano-ano, Alam mo na ang ginagawa nila. Pero ngayon, iba na. Digital na. At actually, mas mahirap pa nga po ngayon, Bishop, kasi since digital, it's programmable. So kapag kunyari pong sa ganyang pagkakataon, hindi mo talaga alam kung sino ang kalaban mo. Kumbaga sa ganitong pagkakataon, ganito po yan eh. Kunyari, sa isang system, di nag-place ka ng taya mo, nag-place ka ng bet. The computer can then look, alin yung numero na walang bet? Ano yung numero na hindi ginamit? Di sa ganun pa lang, talo ka kagad. Pero hindi lahat ng tao ganun mag-isip. Kasi ang iisipin nila, hindi dadayain yan. Hindi iririg yan. Ang akin lang po is this. Sa taong magsusugal versus dun sa taong may pasugalan, syempre yung may pasugalan, ang mindset niya, gusto kong makuha yung pera ninyo. Sino ba ang ayaw na tipong siya yung magkaroon ng pera? Walang ganun. So, kumbaga, dito ngayon papasok, ang Pilipino, dapat maging mapanuri tayo bago tayo pumasok sa ganitong mga bagay. Kasi baka ang nangyayari, nilalagay mo yung effort mo, yung pera mo, sa isang bagay na sa totoo lang, ang mas gusto is makuha ito sa'yo rather than bigyan ka ng panalo. At nagiging mas complicated because it deals with the mind. It doesn't deal with health. Hindi mo maiisipin na nagkakasakit ka, no? Masama ang lungs mo. Relax ka na. Isipin na naapektuhan ng liver mo. Pero itong mind, ikaw bilang psychologist, that's one of the major things na kinakailangan alagaan, hindi ba? Yes, definitely po. Actually, ito po ang sinasabi namin dyan. Yung panandaliang aliw na meron ka sa paglalaro ng gantong mga uri ng bagay, ito ay nagdudulot ng matinding regret kinabukasan or pag kunyari natapos ka na maglaro. Lalo na kung napansin mo na tipong yung bagay na matagal mong pinag-ipunan ay napakabilis na nawala sa'yo. Halimbawa, let's say ikaw ay isang ordinaryong manggagawa. Nag-iipon ka ng 50 pesos isang araw. Malaking bagay na yun sa ordinaryong tao. Now, yung 50 mong yun, naging 500, itinaya mo ang 500 mo, natalo sa isang iglap. Yung iisipin mo na lang na ilang bagay ang sinakripisyo mo para lang makaipon ng 500 na yun, tapos biglang mawawala ng ganun-ganun lang. Magkaka-remorse ka eh. Ang problem ngayon dyan, Bishop, is that pag nag-remorse yung tao, it's either tumigil siya, mag-persist, or magalit. Kaya minsan na nangyayari, yung taong natatalo sa sugal, binubuntun sa kapamilya yung galit niya. So ang nangyayari, this is not only becoming an issue of the self, but an issue of the family. Diba? Nandiyan na yung mga tipong, ay nako, talo na naman si tatay sa sabong. O kaya, ay nako, talo na naman si nanay sa mahjong. Diba? So pag naging ganyan, napagbubuntunan yung mga bata, nagkakaroon ng displacement. So syempre yung mga bata, kawawa naman. Kumbaga alam nila, wala akong magagawa, magulang ko yun eh. Diba? Iiwas na lang ako. I will not talk to them na lang. So as children become more isolated, the family structure suffers also. Diba? Kaya ang punto nga ho dito is dapat maituro sa tao na look, walang madali.
Walang Yeah. madali at walang makukuha in an instant. Lahat ng bagay pinaghihirapan. Lahat And ng in the midst of these all, they would not admit na meron silang kalalagyang addiction. yes, kasi Dahil kumbaga attitude na. ang iisipin nila is that they're just playing, they're just trying to have fun. Pero dun po ngayon natin ipaparealize dito ngayon pumapasok yung reality of numbers. Kumbaga, dun ngayon kung kunyari ikaw yung ikaw yung kamag-anak, ang atake diyan dapat rational. Yung parang tipong tinan mo yung 1,000 mo, nawala yung 1,000 mo nang wala pang isang oras. Yung inipon ni nanay na para sana sa birthday nung anak mo, ginamit mo, hiniram mo, hindi mo na naisoli kasi isinugal mo. Yung perang binigay sa'yo ni ate, halimbawa, na dapat tipong bagay na tipong pang-tuition na, halimbawa, nung pamangkin mo. Wala. Inano mo lahat, sinugal mo lahat. To the point Yeah. na yung mga bagay, pinaghirapan ng mga taong nagbigay. Oo. But why do you have to wait until magkaganyan ng buhay mo? There should be some red flags pa lang nung pumapasok ka. Now, Tofi, what may be the red flags na kinakailangang maalaman ng mga tao para ma-identify o kahit sa sarili na lang? O, di ba? Magkaroon ka ng sukat sa iyong sarili kung nalululong ka na, hindi mo alam. Okay. The first thing is don't really get into it. That's the first one. Okay. Kasi ang punto naman doon, kung hindi ka naman pumapasok sa mga ganyang software, wala kang ganyang app, wala kang paproblemahin. Kapag hindi ka magsisimula, wala kang ititigil. Correct. Now, kung kunyari, unfortunately, nandyan ka na sa loob niyan, so what are the red flags? Number one, you start your day with it. Ibig sabihin, pagkagising mo, yan ang unang chine-check mo. Okay? Maabot sa punto na tipong ang unang ginagawa mo is mag-check kung pwede ka magsugal. May credit ka ba? May napanalunan ka ba? And then umaabot sa punto na ang mangyayari, ilalagay mo ngayon ang sarili mo sa constant exposure sa ganyang bagay. So tipong araw-araw mo nang ginagawa. Yung sinasabi mo na dating minsanan lang, mas dumadalas. Pangatlo, palaki na ng palaki ang natatalo mo. At dahil doon, palaki ng palaki ang gusto mong pawiin. Pag umabot na sa ganyan, talagang malala na siya. And then naabot na po sa punto na napapansin mo na kung kani-kanino ka na humahagilap. Kung napapansin mo na tipong yung nanay mo, hindi ka na pinapansin kasi alam ng nanay mo mag-aano ka uli, mangungutang ka lang uli. O kaya, for example, yung iyong kapitbahay, iniiwasan ka na kasi alam nila na ang gagawin mo, mangungutang ka na naman sa kanila na hindi mo naman nababayaran. Red flag na yan. Kung inuuna mo na ang pagsusugal kaysa pumasok sa eskwela o sa trabaho, kung kunyaring napapabayaan mo na yung mga family gathering, family occasion, dahil mas inuuna mo yung sugal, yan po yung mga sabi nating red flag na. Kung napapansin mo na tipong sinasabi mong, teka, mamaya na ako papasok, 15 minutes lang, sandali lang, mabilis lang to. Baka manalo eh. Yan. Kapag yan na yung bokabularyo ng araw-araw mo, that's already a very bad sign that something is not right. And everybody needs to be aware of this. No? Oh, definitely. Kahit mag-denial attitude ka, the red flags will be there and people will actually see them. They will be able to observe. Siyempre, sasabihan ka, wawarningan ka, pero hindi mo papakinggan. Because nagre-rationalize ka. Ang iniisip mo kasi ay, karapatan mo ito, ba't papakialaman ka? Actually, ang punto dito kasi kailangan mas maipakita natin doon that gambling does not only affect the self, it affects the people around you as well. So kumbaga kung ikaw ay asawa, pwede mong sabihin na kung talagang may pakialam ka sa pamilya natin, nasisira ang pamilya natin. Kung ikaw ang magulang, sasabihin mo na, anak, kung may pakialam ka sa amin, kailangan magtulungan tayo. Now, ito po talaga ay isang very serious thing na to the point na kailangan talaga consistent effort yung gagawin ng mga nakapaligid. So for example, denying the person of the access towards the things na kanyang kinahuhumalingan, napaka-importante po nun. In addition to that, yung reassuring words kasi about the present situation. Minsan ganito po kunyari ikaw yung misis, malaking bagay yung sabihan mo yung mister mo na, alam mo, hindi man meron tayo ng lahat, pero alam kong magsusurvive tayo. Yung mga ganong reassuring words, mas tinutulungan mo yung tao na ma-feel niya na suportado ako ng pamilya ko. Pero minsan, kung kunyari ikaw yung misis o yung mister, for this matter, anyway, pwede naman mag-interchange yun Kung ikaw yung reklamo ka ng reklamo, na tipong ano ba itong buhay, tutuyo na naman ang ulam, sardinas na naman, yung kanin kulang na naman, lalo mo pang pinapakita dun sa tao na useless yung buhay natin ngayon.
all the more that you're pushing people to fight for their chances. So, Yes. kumbaga dito, Bishop, doon din papasok yung magkaroon ka ng realistic na assessment ng buhay mo. Okay? Mm. At naiintindihan natin, hindi madali ang makontento, pero yung magkaroon ka lang muna ng realistic footing kung ano yung meron ka at wala ka para mas maging masaayos mo yung buhay mo. Walang Yeah. shortcut. Yun ang kailangan natin ituro sa tao. Walang shortcut. Lahat ng bagay pinaghihirapan yan. It takes time because it takes time for us to learn. Lahat tayo may learning curve. So it takes us time to learn, it takes us time to proceed, it takes us time to be successful. Walang sa isang iglap mag-iiba ang buhay mo. It's never like that. At mahirap ngayon actually sa mga kaagapay natin na nakikinig, ano, kapag kunyaring nakita mo isang bagay na biglang talo ng buhay mo, mas matakot ka. Kasi ibig sabihin, naka-ready ka ba na i-handle yung pagbabagong mangyayari sa buhay mo? Yes. And to think na ang katawiran mo ba't ako titigil? Ini-encourage nga ng gobyerno ang bagay na ito, legal ito, at mayroon pa malalaking advertisement. Nilalakihan pa nga ang mga award, ang mga taya, di ba? Ang mga panalo. At nakapaskil pa, malalaki. So, bilang psychologist, Tofi, and you're dealing with this, marami ka ng ginawang mga tulong sa mga nalululong dito. But how do you look at this? Who Okay. tells us? Kasi nagiging justification yung kumikita tayo There is Opo. funds for the government. Yes. Actually, ito ang sinasabi ko lagi diyan. Number one, kapag ikaw ang nagsugal, ang pinapayaman mo ay yung pasugalan, hindi ikaw. Okay? Kay gobyerno yan, kay private yan. Ang pinapayaman mo yung ibang tao, hindi sarili mo. At the end of the day, yung mga nag-ooperate ng pasugalan, kapag sila ay natapos na sa'yo, they will just move on to the next possible customer. Okay? Kung pag na-tap out na nila yung resources mo, tapos ka na. They don't care about you. Lalo na kung ikaw pa may utang sa kanila, eto na, habulan na yan. So ang punto dito, they don't care about you. It's not real to say that what they're really giving you is a fighting chance. Gambling is not a fighting chance. Education is a fighting chance. Gambling is not a fighting chance. Determination is a fighting chance. Yun yung mga bagay na kailangan natin mapag-ibanuan pagsurian, let's put it that way, na mas maayos. 'Di ba? Kung ini-encourage mo nito ng mga organisasyon, tandaan natin, that's because sila ang magbe-benefit dito. Okay? At the end of the day, pag natuyo na ang resources mo, tapos ka na sa buhay nila, they'll just move on. So ang akin lang, yung pinaghirapan ninyo, huwag mong ibigay ng ganung kadali. Ilagay mo sa mas maayos na pamamaraan na mas makakatulong sa iyong pamilya. The bottom line, Tofi, wala pang nalugi na nag-ooperate ng gambling. Yeah. Di ba? Unless Bishop sila mismo nagtaluhan. Minsan may ganyan yung magkakasosyo sa sugalan, sila mismo nag-scam sa isa't isa, kaya nasisira yung organisasyon. Pero at the end of the day, totoo po yun, the house always wins. Manalo ka man ng 100,000 dyan, pag kinumpute mo, lahat ng natatalo sa loob ng isang araw, baryang-barya lang yung prices na binibigay nila. Okay, ibaling natin ang ating pag-uusap, Tofi, sa isang tao siguro na nalulung, no? At na-realize niya na, inamin niya na ang nangyari sa kanya. Nagkaproblema ang pamilya ko, naging ganito ang buhay ko, nawala ang mga pinag-ipunan ko, anong gagawin ko? So, how do you begin? Paano mga proseso ang iyong ginagawa? First step is to isolate all possible accesses to go back into gambling. So kung kinakailangan na tipong ilipat ka muna ng ibang lugar na titirhan, bakit? Kasi baka nasa neighborhood mo yung buyo 'Di ba? Yung kapitbahay mo na walang ginawa na, uy, mare, tara na, nauna na yung bingo. Yung mga tipong ganyan. Pangalawa, yung iyong access sa internet, i-curtail natin yan. Next, after that is the replacement of tasks to do. You are only going to have the gambling addiction stronger kung kunyaring like ang idle. So that's why a structured and intentional living is usually being programmed sa mga ganyang tao. Third, we also work on the forgiveness of the self. Kumbaga sinasabi natin na tipong, look, lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nag-aasam ng ng magandang buhay pero sa maling pamamaraan. So kumbaga doon natin tinuturo ngayon sa tao na, look, noong time na yon, you thought it was the best way, pero nagkataon, it really did not. So sa ganitong pagkakataon, tulungan mo rin na magkaroon ng kapatawaran sa iyong sarili.
And then from there, we then start to value the hard work of the person, continuously validating kung ano yung mga nagagawa nila after recovering from the gambling. Napaka-importante po doon. The constant support of the family is very essential here kasi sila yung nagbibigay ng validation eh. Yes. Dun, kumbaga, ipapakita mo ngayon sa tao na, alam mo, ang effort, may kinahihinatnan. Ang effort, merong patutunguhan yan. Huwag kang matakot umeffort. Now, in case, halimbawa na sobrang nalulung na sa gambling at nagkautang-utang na malaki, so anong gagawin? Well, to be honest, mas pinaka-importante, masettle mo na lahat ng utang, huwag nang palakihin pa. Kaya kumbaga yung isolation ng taong nagsusugal ay talagang napaka-importante. A lot of people will then try to negotiate with the loan sharks na nagpautang para lang mabayaran. I know na napakakawawa ng pamilya pero at the end of the day, tatanggalin nyo muna kasi yung external stress. Iba pa rin kasi yung tipong palagi may tumatawag sa inyo na tipong, uy, bayaran nyo na yung utang and so on and so forth. So you need to pay it as fast as you can, as best way as you can, and then let's rehabilitate the person who had an illness. Pero you will readily offer na kahit nalulung ka, makakaahon ka. Definitely. Ang punto naman po dito is that people can change. It's only up to them if they would choose to, and at the same time, the level of support and structure that can be given for them. Oh, that's very good to say. Well, ang ginagawa mong ito, Tofi, bukas sa lahat, ano? Of course. Yun nga, dapat kinakailangan, hindi lang ang ating government, meron tayo dapat mga batas, meron tayong regulasyon, no? Kundi pati ang ating mga institutions of learning, kinakailangan alam din ito. Ang ating mga local na mga barangay, local na mga governments, di ba? And especially our churches, they must be able to teach this thing to everyone. Opo, napakatotoo po yan. Kaya nga po, it's a responsibility of each and every one of us na huwag hayaan malulong ang ating kapwa sa gantong uri ng pamamalakad kasi hindi ito madaling tanggalin sa ating sarili at talagang it takes a community to save a person from gambling. Correct. We are all our brother's keepers. Kaya wag po nating pabayaan ang lalo na ang ating mga mahal sa buhay na malulong sa ganitong napakamalagim na addiction. Well, Tofi, maraming salamat. Palagay ko yung naging napakaganda ng ating usapin na ito sa ating pagsusuri. Until next time, Tofi, thank you. Thank you very much po, Bishop. Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at issue sa liwanag ng Biblia. Nagpapatuloy po tayo sa ating segment para bigyang daan ang mga aralin ang katotohanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa mga pinag-uusapan po natin. At sa bagay po ngayon, ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa addiction, tungkol sa gambling. Now, ang salita po ng Diyos ang talagang sandigan natin sa lahat ng bagay. Lahat ng mga akit ng mundong ito. Ano po? Katulad ng sinasabi ng Panginoon sa Luke chapter 8. Narito po yung parable tungkol sa the seed of the Word of God. Ang binhi ng salita ng Diyos. Ang sabi po dito, those by the wayside are they that hear. Then comes the devil and taketh away the word out of their hearts. Ganun po ang mundo. Kung ano man ang ating isinasaboy na salitat ng katotohanan, ang dyablo po ay kukunin lahat po ito. Parang hindi sila manampalataya at maligtas. Ito namang mga nakikinig, mayroong mga nakikinig na parang nasa bato sila, nasa batuhan. Well, they hear and receive the word, pero hindi po sila nag-uugat. At samantalang sila sa simula ay para bang naniniwala, subalit bumibigay sa kapanahunan. Lalo na kapag ang enticement ay dumating. At sila naman, yung mga taong ikay parang nasa thorny ground. Matinik, Well, una ay sila ay nakikinig para bang sasampalataya, subalit nalululong sila sa cares of this world, sa akit ng yaman, ng pleasures ng buhay, at gayon din po, nahuhulog sila sa lahat ng pag-akit ng mundo. At sila naman
na nasa good ground. Okay? Yung bang matabang lupa ay sila'y may matapat at mabuting puso na ang salita ng Diyos ay kinukuha, they keep it, and they bear fruit. Ganyan po ang puso ng tao. Sapagkat ang mundo ay lahat ng kasamaan, ang dyablo, at lahat ng cares, at lahat ng pang-akit ay nasa mundong ito. Ang kinakailangan po natin, patatagin tayo sa ating pagtanggap ng salita ng Diyos. At ito'y magbunga sa atin. Ito lamang po ang paraan kung paano ang isang tao ay hindi maaakit ng anumang pang-akit ng mundo, lalo na ang addictive na pagsusugal. Hayaan po natin na pagyamanin natin ang ating mga isip at puso sa salita ng Diyos at kung ano man ang katuruan na kaluwalhati at kalugod-lugod sa Panginoon ay gawin po natin, that God may be pleased and He would be glorified in our lives. Yan po ang pinakasusi para hindi tayo malulong sa lahat ng pag-akit ng mundong ito, lalo na sa bagay ng yaman. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Pagsusuri sa FEBC Radyo TV. Mas maging mapanuri sa mga gambling platform. Simpleng isipin pero dito pumapasok ang kahalagahan ng discernment, ang malalim na pag-iisip kung saan natin inilalagay ang ating oras, pera at tiwala. Nakalulungkot isipin na binibigyan ito ng panahon, effort at tiwala ng ilan o ng karamihan. Ngunit hindi naman tiyak kung may babalik sa kanila o kung ang inaasam na bigla ang yaman ay magiging kapalit ng mas matinding pagkakalugmok. Kaya bago tayo maglaro o mag-invest, tanungin natin ang ating sarili. Sino nga ba talaga ang panalo rito? Sa pangalan ni Bishop Ruben Abante, Dan Gonzaga at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod nating pagsusuri. Sumainyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.